Kung darating man ang gabing walang makakapigil sa tadhana mo, hayaan mong maging masaya ang puso mo sa huling pagkakataon na sa bawat minuto magmamahal ka ng taong para sa'yo na makakapiling mo hanggang sa huling sandali dahil ang mga puso nyo ang tunay na nagwagi. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nag-alala talaga ako nung mawalan ng malay si Jared. Ewan ko ba, takot na takot ako. Buti na lang talaga at nadala agad namin siya sa malapit na ospital. Okay naman daw, napagod lang. Pero kailangan ng mga test. Kaya lang, ang tagal niya bago nagising. Halos 24 oras talaga siyang tulog. Pero habang natutulog siya, hindi ako maalis sa tabi niya. Ewan ko ba? Basta ayokong iwanan si Jared. Kaya ito, habang natutulog siya, lagi ko siyang kinakausap na gumising na. Tapos ba, nangiti habang tulog. Medyo nakakainip talaga maghintay na magising si Jared. Kaya ito, nakikipagkwentuhan lang ako sa tatay at nanay niya. Nagtatanong ako ng mga bagay tungkol kay Jared at masasabi ko na mabait si Jared. Bata pa lang daw kasi siya eh. Nagtitinda na si Jared ng balot hanggang college. Ang sipag naman. Nagtanong nga din ako kung kilala nila ako. Sabi nila, nakikita lang daw nila ako. Hindi daw totally kilala. Pero madalas lang daw makita. Tapos ayun, nagtanong pa ako kung paano nila ako nakikita. Sabi naman nila, sa labas lang daw dumadaan. Ewan ko ba, parang may kulang. Kasi madalas daw eh. Pero bakit madalas nila ako makita? Kaya di ko na lang inisip masyado. Di ko din naman maalala. Tapos yung Kuya Ben ni Jared, dumating din. May mga dala siyang prutas. Para daw kay Jared yun. At ang bili ni Kuya Ben, bantayan ko daw si Jared hanggang sa magising. Kasi magiging masaya daw si Jared kapag ako ang unang nakita. Nagtataka tuloy ako. Kaya nagtanong ako. Pero sabi ni Kuya Ben, para daw masaya. Kaya nang magising si Jared, ako agad ang nakita niya. Kaso tulog ako. Pero nasa tabi naman niya ako. At ayun, masaya ako kasi nagising na siya. Kaya lang, kailangan kong umuwi muna saglit. Kasi naman, nagtatanong na sila papa at mama kung nasan ako. Di ko naman masabi na nasa ospital ako. At baka mag-alala sa akin. Sinabi ko na lang na nasa bahay ako nila Jared. At si Julian nasa bahay daw. May mga kailangan daw akong pirmahan kaya ayun. Umuwi na din muna talaga ako. Gabi na nung makarating ako sa bahay. Pagpasok ko pa lang, nakita ko na kagad si Julia na kinakausap si mama at papa. Agad naman na lumapit si Julia at niyakap ako. Tapos eto, naupo sa sala at may mga binigay na papel sa akin si Julia. Hindi ko alam kung ano to. Basta, kailangan daw sa kasal. Sagutan ko daw.
Kaya ito, habang nagsasagot ako, seryoso lang para di magkamali. Malapit na ang kasal nyo. Mukhang tuloy na talaga. Wika ni Papa. Opo, Tito. Wika ni Julia. Julia, Papa at Mama na lang ay tawag mo sa amin. Wika ni Papa. Sige po, Papa, Mama. Wika naman ni Julia. Teka lang, Julia. Bakit parang hindi ka masaya? Dapat masaya ka. Kasi malapit na ang kasal. Ilang araw na lang. Wika ni Papa kay Julia. Papa, masaya naman po ako. Kinakabahan lang at medyo maraming iniisip. Wika ni Julia. Julia, sadyang ganyan. Mawawala din yung kaba mo sa mismong araw ng kasal. Wika ni Papa. Sana nga po, Papa. Alam niyo po, nagdadalawang isip na nga po ako eh. Wika ni Julia. Napatingin tuloy ako kay Julia. Alam ko nagbibiro lang siya. Pero bakit ganun ang kanyang mga mata? May halong kalungkutan. At tila ba hindi siya masaya? Anak. Allen. Sige na. Mag-usap muna kayo. Iiwanan na muna namin kayo dyan. Wika ni Papa. At ito, iniwan na muna kami ni Papa at Mama. Julia, okay ka lang ba? I'm sorry. May nagawa ba ako? Kung meron man, patawad. Ano ba kasi yun? Wika ako. Wala lang yun, Allen. Baka stress lang ako kaya nasabi ko yun. Pero tuloy ang kasal. Baka dahil lang to sa kaba. Wika ni Julia. Kaya agad ko siyang niyakap. Julia, tuloy ang kasal ha. Huwag ka na mag-isip ng maraming bagay. Wika ko habang yakap ko siya. Oo, Allen. Hindi ko na lang isipin yung mga gumugulo sa isip ko. Wika ni Julia. Tama yan, Julia. Huwag mo nang isipin ng mga bagay na di maganda. Wika ko, kaya ito, magkayakap lang kami dito sa sala para gumanda yung pakiramdam ni Julia. Hindi ko na lang itatanong kung ano yung mga bagay na gumugulo sa isip niya para makalimutan na niya. Ang mahalaga, tuloy ang kasal. At sa paglipas ng mga sandali, mukhang okay na ulit si Julia. Nagpaalam na siya na uuwi na, kaya ito, nang makaalis si Julia, naligo lang ako at nagbihis. Tapos eto, nagpaalam na ako kay Papa at Mama. Kung dati takot ako sa dilim, ewan ko ba kung bakit tila ba nawala yung takot ko. Ayaw pa nga ako payagan ni Papa at Mama kasi gabi na daw. Pero sabi ko sa kanila, nasa ospital si Jared. Kaya ito, pinayagan na nila ako. At sa gabing ito, sabik na ako makabalik. Pakiramdam ko hinahanap na ako ni Jared. Nagdala na din talaga ako ng madaming damit. Tapos ito, nagchat si Jared. Nasa bahay na daw siya. Nakauwi na. Kaya naman, didiretso na ako sa kanila. At eto, nung makababa ako, maglalakad na ako. Medyo gutom na din ako kaya ayun. Sakto, may nakita akong umuusok. Basta may umuusok, may pagkain. At aba, sakto. May isang malaking hotdog. Ipapaihaw ko na lang tapos pamatid gutom na din. Kaya ito, kinuha ko. Tapos nung ibigay ko dun sa Ali, napansin ko na nakangiti siya. Kaya ito,
Ngumiti na lang din ako. Baka kasi masabihan ako suplado. Kaso bakit ganun? Kanina pa siya nakangiti. Bakit po? Wika ako. Na-curious na kasi talaga ako. Kamusta ka na ba, iho? 5 taon na kitang hindi nakita. Ang pogi mo naman ngayon. Kamusta na kayo? Wika nung Ale. Medyo naguluhan ako. Ano sinasabi niya? Bakit parang kilala niya ako? At yung salitang, kamusta kayo? Anong ibig sabihin nun? Napahawak tuloy ako sa singsing sa daliri ko. Hala, baka siya na yung makakasagot sa lahat.